Kumusta mga brad? Sa paglabas nga po ng Honda Giorno Plus 125 dito sa Pilipinas, marami talaga ang natuwa, lalong-lalo na nga po yung mga taong mahilig talaga sa mga classic scooter. Etong motor kasi na to, hindi lang siya basta isang pipichuging classic scooter. Pangmalakasan din talaga siya, to the point na pangmalakasan din yung presyo niya. Pero alam nyo ba, meron pa nga pong isang classic scooter si Honda na nilabas na nga rin po dati dito sa Pilipinas. Ito nga po ang Honda Scoopy. Ganyan yung itsura niya dati. Pero ngayon, ganito na yung itsura niya. Classic na may pagka-aesthetic. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So yun na nga, maliban nga po sa Honda Stylo at Honda Giorno, meron pa po silang Honda Scoopy. Salin na natin yung Genio. Itong Honda Scoopy nga po ang pinantapat ni Honda sa classic scooter na Fino ni Yamaha. Sabagay, magkatunggalin naman yun talaga sila ever since. Kung ikaw nga po ay hindi mahilig sa mga classic scooter, panigurado pangit na pangit ka dito sa motor na ito. Pero kung ikaw naman yung taong mahilig sa mga classic scooter, abay, panigurado gwapong-gwapo ka sa motor na ito. Sa lahat kasi ng kategory, iba talaga ang dating ng mga classic. Syempre, expected nga po na kapag classic, ang makaka-appreciate lang dyan yung mga lolo, tito, mga tatay. Kasi nga, classic, di ba? Pero sa panahon ngayon, kahit nga po yung mga younger generation, nahihilig na rin sa mga classic. Isang patunay na hindi talaga naluluma yung classic. Ang glue, di ba? At kung nagawa nga po nilang dalhin sa Pilipinas itong Honda Scoopy noon, ano naman yung dahilan nila para hindi dalhin ito ngayon? Siguro kaunting kalampag pa. Bibigay din yan sila. Parang katulad doon sa ginawa nyo sa Giorno. Kinalampag ng kinalampag nyo. Kaya ngayon nilabas na nila dito. Kaya kalampag is the key. At dahil dyan, pag-usapan na lamang natin kung ano bang meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang Honda Scoopy 110 2025 model na mayroong 109.5 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 2 valves, powered by ESP or Enhanced Smart Power, na ang ibig nga pong sabihin mas pinalakas na makina at mas pinatipid sa gasolina. Naka-program fuel injected at ito po ay naka-air cooled pa din. Panis yan sa Honda Click 125. Ang kanyang compression ratio 10.0:1 or 10:1. Pagdating naman po sa kanyang power, ito pa ay mayroong 9 horsepower at 7,500 RPM, 9.2 Nm of torque at 6,000 RPM, na ayon nga po sa mga Indonesian na nakagamit sa motor na ito po ay kayang tumakbo sa bilis ng 90 km/h. Pero kapag yan dinala sa Pilipinas, panigurado abot ng 105 kph yan. Syempre, ibang usapan na kapag Pinoy na nakasampa. Ang kanyang tangke ay kayang magkarga ng 4.2 liters fuel ng capacity na kumukonsumo naman na po ng 59 kilometers per liter. So pagdating nga po sa patipiran, wala nang question dyan. Matipid talaga yan. Syempre Honda yan. Ang sukat ng kanyang gulong 100/90/12 sa harap at 110/90/12 naman sa likuran. Syempre, press na nga po itong naka-tubeless. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito nga po ay naka-disc brake sa harap at drum brake pa din po sa likuran. Wala siyang ABS pero meron naman siyang CBS or combi brake system. Kung sa bagay, kahit wala naman siyang ABS, okay lang kasi 110cc lang naman siya. Pero much better kung meron. Ang kanyang seat height ay mataas na 746mm at 145mm naman ang kanyang ground clearance. At ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 94 kg para doon sa standard at 93 kg naman para doon sa nakakiles. So kung mapapansin nga po natin, may kagaanan or magaan talaga itong motor na ito. At ang dahilan nga po doon ay yung kanyang ESAF or yung Enhanced Smart Architecture Frame. Oo, nagka-issue yan dati kasi nga kinalawang na bulok at nabali. Pero panigurado na ayos na rin nila yun. I-assume na lang natin na matibay na siya. Mapunta naman po tayo sa baba niya mga features. So ang ilaw nga po sa motor na ito, naka-LED na po yung headlight niya pero bulb type pa rin yung kanyang mga signal lights. At syempre yung signature look nga po ng kanyang headlight, ito po ay nasa gitna tapos bilog na napaka-aesthetic nga pong tignan, lalo na itong kulay puti. Ang kanyang gauge panel ito po ay naka-digital na maganda nga din po yung pagkagawa nila. At kung yung old model nga po naka semi-naked handlebar, dito nga po sa bago naka full cover na siya, na para sa akin okay lang naman. Parang katulad din doon sa ginawa nila sa PCX 160, dati naka naked handlebar tapos ngayon naka cover na siya. Katulad nga na sinabi ko kanina, ang motor na ito ay mayroong dalawang variant, yung standard na disusi lang tapos yung isa naman yung nakakiles. So mamili ka na lang sa dalawa kung alin doon yung trip mo. Basta ako trip ko yung disusi lang. At present nga din po sa motor na ito ang walang kamatayang ISS or idling stop system.
system. So alam nyo naman na kung para saan yun. At syempre present nga din po sa motor na ito ang kanyang USB charging port na para kahit saan ka nga po magpunta hindi ka na mangangamba na baka malubot yung cellphone mo kasi nga manonood ka pa ng Pornhub. At ang isa pa nga po sa kagandahan dito sa motor na ito, meron pa din po siyang kickstart na napakalaking bagay nga po kung sakaling hindi gumana yung push start mo. Pero dito, mas malaking bagay to sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sarap ang bahagi nga po ito ay ginamitan ng telescopic fork at sa likuran naman ito po ay gumagamit ng single shock absorber na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. Siyempre, meron pang isa. Panigurado. Wala na namang nalungkot. At dahil wala nga pong nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So, una na nga po dito ang kanyang lagayan ng stallion at good news mga brad. Meron siyang ganun. Meron siyang lagayan ng stallion. Pangalawa, meron din po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse Check, ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng 2 kahong Red Horse. So therefore ang motor na ito ay talagang highly recommended. At regarding nga po sa kanyang presyo, ito nga po ay nagkakalaga ng 22,525,000 Indonesian rupiah na kung i-convert nga po natin into Philippine peso, ito po ay papatak ng 78,000 pesos. So kung ikukumpara nga po natin doon sa presyo ng Honda Giorno Plus, malayong mas mura nga po itong Honda Scoopy. Pero syempre pagdating din naman sa specs at mga features, lamang din si Honda Giorno Plus. Saka yung presyo nga po na 78,000 pesos, yun po ay presyo sa Indonesia. Panigurado kasi kapag nilabas sila sa Pilipinas, magbabago din yung presyo niyan. It's either tataas or bababa. Pero ang pinakamalaking tanong nga po dito ngayon, kung ilalabas ba talaga sa Pilipinas. Kasi kung sakaling ilalabas nila yan, panigurado magiging mabenta din yan. Malakas na rin kasi talaga ang demand ng classic scooter dito sa Pilipinas. Tapos idagdag mo pa yung brand niya, Honda. Yung ibang China brand nga, nagiging mabenta. Eto pa kaya. Kaya sa ngayon, kalampagin nyo lang ng kalampagin si Honda. Panigurado makikinig din naman yan sila. So hanggang dito na lang muna mga brad. Kung may gusto kong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lamang sa baba. Okay, bye.